Hindi na bago ang kwento ng gutom, dala ng kahirapan. Pero nagulat kami na may ilan sa ating mga kababayan na sa kaning baboy na naghahanap ng panlamang tiyan. Sa gitna ng tambak ng kaning baboy na ito, pinipili ng nanay na tatawagin natin sa pangalang Lilia ang mga maaari pang makain ng kanyang anak. Ito po, pwedeng pagtiyagaan mo. Basta linisan lang po ng mabuti. Para hindi po sumama yung tiyan namin. Hindi po ba magkakasakit yung mga anak ninyo sa ganyan? Hindi naman po, ma'am. Pero sana hindi po, ma'am. Kasi Oo. doon naman po yung hanap buhay namin, ma'am. Yung kumain ng pagpag. Ayon sa Sanitation Office ng Rodriguez Rizal, hindi nila hinihikayat na kainin ng pagpag. Pero kung minsan mas malakas ang kalam ng sikmura ng ilan nating kababayan. Maling-mali po na dapat na hindi po kinakain yun. Dapat po hindi rin pinapapasok. Unang-una nagiging sakit. Ang dami po dyan. Andyan po yung amoeba o ang daming mga nakukuha sakit ng mga kabataan. Pati po yung mga tumatangkilik dyan na sa pagpag na yan. Pero yun po, nahaharang naman po yun. So, ano po yan? Mainit na tubig po? Hindi po, ma'am. Ah, hindi. Okay. Tapos, ganyan, ipiprito na agad yan? Hindi po, gasan ko pa po. 3 beses niya itong hinugasan bago iprito. Mahalaga ang paghahain ng tama at sapat na pagkain. Pero sa Pilipinas, 50 milyon ang food insecure o walang access sa sapat na pagkain noong 2022. Pinakamataas ito sa buong Timog Silangang Asya. Bakit ba may pagpag? Una-una, hindi na nila kasi afford. So yung afford nila, itong pagpag na magkano lang to? 5 piso, 10 piso. Free? No, again, poverty, inflation, education. Konektado po kasi lahat yan. Even environmental effects niyan. So sana sama-sama tayo, tulong-tulong tayo para ma-eliminate. Gawin na nating a thing of the past.